Alora, muli po magandang umaga sa ating lahat, higit sa ating Panginoon. Salamat sa bawat testimony na ating narinig, maging sa kabuuan ng mga unang bahagi na ating pagpupuri, pagsamba sa panibagong taon na pinagkaloob ng Panginoon sa araw na ito. Isang bagong taon, 2024, unang linggo. Alora, ang ating pag-aaralan sa umagang ito, magmumula sa aklat ng Exodus chapter 17 verse 8 to 16. Ang sabi nga niya rito sa mabuting balita, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amelisita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalesita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalesita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalesita. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon nalupig ni Josue ang mga Amalesita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalesita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabi niya sa mga tao, hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangunahan sa ating pakikilaban sa mga Amalesita. Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong, We all need some help along the way. Lahat tayo ay mangangailangan ng tulong sa ating paglakad. At bago tayo magpatuloy sa ating gawain, manalangin po muna tayo. Muli po, Ama, magandang umaga, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat minsan pa naririto kami sa iyong trono ng biyaya. Patuloy mo kaming binibigyan, Panginoon, ng pribilehiyo, ng habag at awa, Panginoon, upang patuloy kaming mag-aral, magsaliksik, Panginoon, ng iyong mga salita. Tunay nga, Ama, na hindi ka nagbabago. Ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na nagpakilala kay Abraham, Isaac at Jacob, at patuloy na nagpapakilala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dakila ka, Ama. Makapangyarihan ka. Ikaw po, O Diyos, ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw lamang ang tunay na Diyos, ang Diyos na buhay, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, sa oras nito, patuloy nga po kaming naririto at patuloy na lumalapit at patuloy namin kinikilala na tunay nga Ama, banal ka, Panginoon. Kilala mo ang bawat isa sa amin. Kilala mo ang bawat isang naririto, bagamat hiwalay kami, presensya, pero sa Espiritu kami nagkakasama-sama, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, sa aming paglapit, Lord God, dalahin ko, O Diyos, na walang maging hadlang, Panginoon. Kaya patuloy po kaming dumudulog sa iyong trono ng biyaya, humihingi ng paglilinis. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga oras at sandali na kami nagkukulang. Sa isip, sa salita at sa gawa, at ang dalahin ko nga po, O Diyos, na sa tulong at gabay ng Santong Espiritong ipinagkaloob mo sa bawat mga anak mo. Bilang tanda, tatak na mga hinirang mo kami, Panginoon. Nawa, O Diyos, patuloy mo kami bigyan ng karunungan, ng kaalaman, upang nang sa gayon sa aming pag-aaral, hindi nga lang po namin to pag-aaralan, bagkos ito'y aming magiging sandata upang kami makalakad ng naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang kabuuan ng gawain. Pagpalain mo nga po, O Diyos, ang mensaheng ito. Pagpalain mo nga po, O Diyos, ang bawat isang makakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Lord God, ito nga po, O Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong panganlamang ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan,
ang sabi nga dyan, we all need some help along the way. Kumbaga, lahat tayo mangangailangan ng tulong. At yung katotohanan iyan, mismong ang ating Panginoong Kristo, naranasan niya ang katotohanan yan. Kumbaga, ang sabi nga niya sa Matthew 26:36 to 38, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, sit here while I'll go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him. And he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Dito sa mga talatang ito, makikita natin yung katapatan, kababaan ng ating Panginoong Kristo na aminin niya sa kanyang sarili, sa kanyang katangiang pagkakatawang tao sa mga oras nito, maging siya nakaranas ng aminin niya sa kanyang sarili na nangangailangan siya ng kaagapay, katuwang, kasama sa oras na siya ay parabang nabibigatan, nahihirapan sa mga sandaling ito. At dito sa mensahe na ating pag-aaralan sa umagang ito, makikita natin na ito'y isang mensahe na nagtuturo sa atin na mapagtatagumpayan natin ang anumang labanan, batalya ng buhay kung tayo'y sama-sama. At dito makita natin sa mga testimony nating narinig, napakinggan, halos lahat, ang bawat isa, merong kanya-kanyang batalya, kanya-kanyang laban na pinagdaraanan, hinaharap. At dito, makikita natin na isang katotohanan na lahat tayo ay daranas ng ganitong sitwasyon. Kung sa oras nito, wala, pero may puntong daranas ka. Iba't ibang hamon ng buhay, iba't ibang batalya ng buhay, iba't ibang laban ng buhay. At dito, makikita nga natin na sa ganitong sitwasyon, anumang mga desisyon ang ginagawa natin, anumang mga aksyon ang ginagawa natin, kumbaga tunay nga na nakakaapekto to o may epekto to sa mga taong nakakasalamuha o nakakasama natin. Sa ating pag-aaralan sa umaga ito, meron tayong tatlong titingnan. Yung unang titingnan natin, ang sabi nga niya rito, the God's authority o yung panguna o kapangyarihan ng Diyos. Doon sa mga unang talata na ating binasa, ang sabi nga niya rito, nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Kumbaga yan yung mga sinabi ni Moises. Dito sa unang punto, meron tayong sub-key points na titingnan. Yung una, a friend. Isang kaibigan. Sa Proverbs 17:17, ang sabi niya sa Proverbs, sa kawikaan, a friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagibit ay kapatid na tumutulong. Isang paalala na sinasabi sa atin na yan ang ninanais ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Kristo na tayo ay maging ganitong uri ng kaibigan. Lalo't higit sa mga oras na tayo dumaranas ng pagsubok, dumaranas ng paghihirap, dumaranas ng mga hamon sa buhay, isang paalala na nawa ang nais ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, maging ganito tayo, ika nga. At dito, makita nga natin na sa mga oras na
dumaranas ng paghihirap, pagsubok, kabigatan. Kumbaga, magkaroon tayo ng pagkakataon na tumulong sa alam nating nangangailangan ng tulong. Even when it means na para bang hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali kasi kung minsan maging ikaw, may sarili ka ring pinagdaraanan. Pero malinaw na sinasabi, ito yung tinuturo upang tayo maging isang kaibigan. Ang sabi nga ng ating Panginoong Kristo sa John 15 verse 5, "No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you." Ang sabi nga niya rito, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Dito makita natin na ang ating Panginoong Kristo, kumbaga itinuro na niya ang lahat sa kanyang mga alagad. Ang mga hiwaga, kumbaga tinuro niya sa kanyang mga alagad at sinabi nga niya, hindi ko na kayo tinuturing na mga alipin, kundi mga kaibigan. Sa buhay ni Moises sa ating mga talatang binasa at maging sa mga unang, kung pamilyar ka sa buhay ni Moises, makikita natin sa unang mga panahon o sa unang ministeryo ni Moises bilang siya yung leader ng mga Israelita, lalo't higit nung inilabas na niya ang Israelita sa bansang Ehipto, kumbaga doon nagsimula kung gaano kahirap para kay Moises na alagaan niya ang mga Israelita bilang maging tagapanguna ng mga Israelita. Kumbaga nung mailabas na niya ang Israel sa bansang Ehipto, nakatawid sila sa dagat na pula, sa Red Sea, kumbaga doon nagsimula yung kung gaano kahirap talaga maging tagapanguna ng bansang Israel. At sinasabi nga na halos 2 milyong raw tao o 2 milyong Israelita halos ang pinangunahan ni Moises sa mga sandaling ito. At dito, siyempre, itong mga tao ito, nagkaroon siya ng sense of responsibility na tulungan, pangunahan ang mga Israelitang ito. Dito, sa text natin na binasa natin, sabi ro sa verse 8, nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, kumbaga nakatawid na sila sa Red Sea, sinalakay sila ng mga Amalekita, sinabi ni Moises kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban. Dito sa mga talatang ito yung unang pagkakataon, unang beses na marinig o mabanggit ang pangalan ni Joshua. Ang pangalan ni Joshua. Ito yung unang pagkakataon na binanggit sa mga talatang ito. At sa mga oras nito, hindi pa alam ni Moises na si Joshua, siya yung darating o magiging futuro na papalit kay Moises once na mawala na si Moises. Once na hindi na siya ang mangunguna sa bansang Israel. At dito, makikita rin natin na sa pagkakataong ito, mabuti na lang si Joshua, kahit sinabihan siya ni Moises na pangunahan mo sa pakikipagdigma ang mga Israelita, kumbaga hindi siya nagreklamo. Wala siyang ugaling negatibo. Wala siyang ugaling bad attitude na tinatawag. Halimbawa, kung sinabi ni Moises kay Joshua na pangunahan mo, Joshua,
ang mga Israelita at ikaw at ang mga kasama mo ang makipaglaban sa mga taong ito, sa mga Amelisitang ito, ikaw mapagdigma. Habang kami, ako, kasama si Aaron at Hur, doon kami sa burol. Doon kami sa taas ng burol. At kami makikipagharap, makipagtagpo kay Yahweh. Eh paano kung halimbawa may bad attitude si Joshua na, bakit ako? Bakit ako ang makikipaglaban sa mga Amelisita at ikaw ay naroon sa safe place, nasa burol ka? Kumbaga naroon ka at ako'y nakikipaglaban, nakikipagtunggali dito sa mga Amelisita. Mabuti na lang, hindi ganon mag-isip si Joshua. Hindi siya kyuso. Hindi ganon mag-isip si, si Joshua at kumbaga mas nakita niya yung much bigger picture. At mabuti na lang, si Joshua, kumbaga, meron siyang pusong handang sumunod. Marunong siyang kumilala na kinikilala niya si Moises bilang siya ang itinalaga ni Yahweh ng Diyos bilang tagapanguna ng mga Israelita. At wala siyang ugaling bad attitude na kakalabanin niya si Moises sa mga talatang o sa mga salitang binanggit niya na ikaw ang manguna sa pakikipaglaban habang kami naroon sa burol. Mabuti na lang. Dito makita natin na the important things about friends is that they realize the need to work together in order to reach a common goal. Yung kahalagahan ng bagay sa yung maintindihan ng magkaibigan, maunawaan ng magkaibigan, na kailangan nilang magtulungan para makamtan, makamit, makuha ang isang parehas na gustong layunin. Ano yung gusto nilang layunin? Siyempre, magtagumpay sa laban sa Amelisita. Kumbaga, yun ang kanilang nakita. Kahit si Joshua makikipaglaban sa digmaan, pero si Moises naroon sa burol kasama si Aaron at Hur at nananalangin. Kumbaga sama-sama, we can win a battle kung nagtutulungan at sama-sama. At dito nga makita natin na ganun nga ang ninanais ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang mga alagad. Kung bakit hindi niya inilihim, kung ano yung mga nalalaman niya, sinabi niya, itinuro niya, kung ano yung mga nais na o mga kailangang matutunan ng kanyang mga alagad. At dahil nga hindi na niya inilihim, ang sabi, hindi ko na kayo tatawaging mga alipin, kundi tatawagin ko kayong mga kaibigan. Yung pangalawang sub-key points natin, the staff of God. When Moses saw a problem, kumbaga anong kanyang ginawa? Sinabi niya kay Joshua, pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amelisita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol. Kumbaga, yan ang sinabi ni Moises kay Joshua. I will stand on the top of the hill with staff of God. Hawak ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos. Kumbaga, parang sinasabi ni Moises na, Joshua, gawin mo yung role mo, gawin mo yung part mo, at gagawin naman namin yung sa amin. Kumbaga, this is something we all have to get involved para tayo manalo. Kumbaga, gawin mo yung part mo, gawin mo yung role mo, gagawin naman namin, gagawin ko naman yung role ko. Para na sa'yo, sa ganon, pare-parehas tayong magtagumpay. Sama-sama tayong magtagumpay. Kumbaga, yun yung parang nais ipaunawa ni Moises kay
Joshua. At salamat kay Joshua kasi naintindihan niya to. It's going to take some soldiers in the battlefield and it's going to require some time with God on the top of the hill. Kumbaga, merong kailangang makipaglaban ng mga tauhan sa mismong digmaan at meron din namang nangangailangan na naroon sa ibabaw ng burol at nakikipag-ugnayan, nananalangin sa Diyos. Kumbaga, ito yung nais ipaunawa ni Moises sa mga sandaling ito. Throughout sa buhay ni Moises, at makikita nga natin sa Book of Exodus na yung tungkod ni Moises na ibinigay ni Yahweh sa kanya, kumbaga malaking bahagi ang tungkod na to, especially nung mga plagues o mga salot na ibinigay ni Yahweh sa bansang Israel. Makikita natin kung paano ginamit ni Moises yung tungkod na ibinigay sa kanya ng Diyos. The staff of God in the hands of Moses signifies power and authority. It is very evident na yung staff of God represents power. Kumbaga yun yung ipinakikita nung tungkod na yon. It also represents God's authority to perform miracles. Kasi yun yung itinataas ni Moises habang naroon sila sa burol. Ika nga, yung tungkod na ibinigay sa kanya ni Yahweh. At dito, makita nga natin, habang tayo nakikipagbuno, nakikipaglaban sa mga hamon, problema ng buhay, dapat nating maintindihan na ang Diyos ay merong kapangyarihan. Walang hanggang kapangyarihan, unlimited power upang mapagtagumpayan natin anumang laban ang ating pinagdaraanan. Katulad nga ng mga narinig nating testimony, iba't iba. Hindi pare-parehas. Pero meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. He has unlimited power to help us. Para tulungan tayo. Para mapagtagumpayan natin yung mga laban na yan. He has the authority, anumang karamdaman, anumang sakit, kumbaga, kayang mapagtagumpayan sa tulong at gabay ng Diyos. Ika nga. Patuloy lang tayong magdepende, patuloy lang tayong magtiwala, kanino? Sa ating makapangyarihang Diyos. Recognize God's authority and He is able to give us victory. Patuloy natin kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Patuloy natin kilalanin ang magagawa ng Diyos. Patuloy nating alalahanin kung ano yung mga kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Once na may pinagdaraanan ka ngayon, mapagtatagumpayan mo pa rin. Alalahanin mo lang kung paano kanya tinulungan at patuloy kanyang tutulungan. At bibigyan kanya ng katagumpayan para mapagtagumpayan anumang battle ng buhay ang iyong pinagdaraanan. Meron tayong Diyos na may unlimited power. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Siya lamang ang tunay, buhay na Diyos. Wala nang iba. Yung pangalawang punto na ating titingnan sa umagang ito, the spiritual warfare. Ang labanang spiritual. Ang sabi nga sa verse 10, 11, sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Para mas maintindihan natin yung sitwasyong ito, tingnan natin yung background ng sitwasyong ito. Sa Genesis 36:12, makikita natin na sinasabi nga niya rito
Timna was concubine to Eliphaz, Esau's son, and she bore to Eliphaz Amalek. These are the sons of Ada, Esau's wife. Dito sa 36 ng Genesis verse 12, sinasabi na ang sabi nga sa Tagalog, at si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Timna, ito ang mga apo ni Esau kay Ada. Ibig sabihin, itong si Amalek, bahagi ito sa pamilya ni Esau. Si Esau, ito yung kakambal ni Jacob. At dito makita natin na alam natin si Esau, he is considered as a worldly man. Dahil lamang sa kanyang gutom, ipinagpalit na niya yung kanyang karapatan bilang maging panganay for a bowl of stew. Kumbaga, kung ano yung pakinabang na makakaptan niya ngayon, kumbaga, yun yung kanyang kinuha. Ipinagpalitan niya yung kanyang karapatan bilang isang panganay. At hindi niya lubusang nakilala kung sino ba yung Diyos ng kanyang mga magulang, ng kanyang mga ninuno. Hindi niya lubusang kilala. Yan si Esau. At diyan galing ang lahi ni Amalek. Yung mga nakipaglaban yung mga sumagupa sa mga Israelita nung sila'y tumawid sa dagat na pula. Kumbaga yan yon, mga lahi ni Esau. Ngayon, sa 1 Samuel chapter 15 verse 1 to 3, ang sabi nga niya rito, sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ni Yahweh upang pahiran ka ng langis at italagang hari ng Israel. Kumbaga ito yung pagtatalaga kay Saul para maging unang hari ng Israel. Sino nagtalaga? Si Samuel. At ang bilin sa kanya, pakinggan mo ang kanyang salita. Kumbaga inihahatid ni Samuel kay Saul ang nais ni Yahweh para kay Saul. Sa verse 2, ipinasasabi niya, pahihirapan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Kumbaga, ito yung binanggit ni Samuel, binanggit ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel. Lusubin mo ang Amalek at lupigin silang lahat. Durugin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat. Babae at lalaki mula sa pinakamatanda hanggang sa batang pasusuhin. Patayin mo pati kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Dito na, kumbaga dahil sa nung sinugod ng mga Amalek ang mga Israelita nung tumawid sa dagat na pula, makatawid sa dagat pula, ito yung pinagagawa ngayon ni Yahweh kay Saul na lusubin ang Amalek. At dito makita natin na dito nagsimula na yung talagang tuloy-tuloy na labanan ng Israelita at mga Amalek. Kumbaga, sumunod pa, kung pamilyar ka sa aklat ng Old Testament, makikita mo nagtuloy-tuloy hanggang kay David. At dito makita natin na sinasabi ng mga devotional writers na inihahalin tulad nila ang Amalek sa flesh o sa laman ng mananampalataya na kung saan ay tuloy-tuloy tayong nakikipagdigma. Sa Old Testament, nagtuloy-tuloy ang pakikipaglaban ng Israelita sa mga Amalek. Tayo bilang mga Kristiyano, ganun din. Habang tayo naririto sa laman na ito, sa flesh na ito, tuloy-tuloy ang pakikipagdigma mo, pakikipaglaban mo. Tuloy-tuloy na makikipagbuno ka sa flesh mo, Yung pangalawa na ating titingnan sa Roman numeral 2, identifying the spiritual fight. Kailangan nating kilalanin yung labang spiritual. Doon sa letter A, ang sabi nga niya rito, God's leaders and God's people fight by
prayer. Yung mga ginagamit ng Diyos na mga tagapanguna, maging yung kanyang mga hinirang, kumbaga, ang sinasabi diyan, kailangan nating lumaban sa pamamagitan ng pananalangin. Dun sa ginawa ni Moises na itinaas niya yung tungkod habang siya'y naroon sa burol, anong pinakikita nito? Pinakikita nito yung kanyang kahilingan sa Diyos at dito, kahilingan niya mapagtagumpayan yung pakikipaglaban na ginagawa naman ni Josue dun sa battlefield. At dito, makita natin na si Moises, dapat nga nating maunawaan na kasama ni Moises sa mga oras nito, si Aaron at Hur, kasama niya ron sa burol. Maaring kaya kasama ni Moises, si Aaron at Hur, maaring sila yung isa o sila yung mga makakatiwalaan, mapagkakatiwalaang katuwang ni Moises. Kaya sila yung isinama niya, ika nga. Kaya nga sabi si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Kumbaga, para bang alam niya na kahit papano, ang mga kapatid kong ito, mga kasamang ito, kakailanganin ko ang mga tulong nila. Maaaring ako'y mapagod. Kailangan ko ng tulong nila. Once na nakikipagdigma si Josue, habang ako naman ay lumalapit kay Yahweh. Kailangan ko ng suporta nila. Our battles in life have some form of spiritual influence, ika nga. Alam natin yan bilang mananampalataya. Na ang buhay natin, ang laban natin sa buhay na ito, sa mundong ito, meron talagang aspetong spiritual. Habang lumalalim ka, habang nag-aaral ka, habang lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, doon mo talagang lubusang maintindihan na ang hamon ng buhay natin, hindi lang talaga yung mga nakikita. Meron talagang laban sa buhay natin na may aspetong spiritual. At yan yung dapat nating maintindihan na bilang isang tagapanguna na hinirang ng Diyos, maging mga taong hinirang ng Diyos, dapat nating maintindihan talaga na meron tayong kahalagahang makipaglaban sa pamamagitan ng pananalangin. At yan yung ginagawa ni Moises sa mga sandaling ito. Na nakikipagdigma si Josue, si Moises, dudulog sa pananalangin. At dito, sinasabi nga sa Ephesians 6:18, pray in the Spirit at all times and on every occasion stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga pananalangin, ng pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Kumbaga makita natin na talagang ang laban natin, ang pakikipagbuno natin, kumbaga dapat nating ilapit labanan sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi ang kaaway, kumikilos yan. Merong unseen enemy. Alam natin yan. Merong diablo, may satanas na hindi natin nakikita na siyang kumikilos. Kaya kapag yung hindi mo siya lalabanan sa pananalangin kasi hindi mo siya nakikita, spiritual thing siya, dapat mo siyang labanan. Hindi mo siya malalabanan sa bagay na nakikipagsabayan ka. May aspeto na kailangan mo siyang labanan sa pamamagitan ng pananalangin. In our battle, there is spiritual warfare going on. May labanan na nangyayaring spiritual. That's the reason na kailangan nating maging maingat, mapagbatsyag, mapagbantay. Kailangan nating manalangin, kailangan nating sumamba, kailangan nating makipagtunggali sa pamamagitan ng pananalangin.
Nakakalungkot lang kung minsan, yung iba talaga hindi nila makita ang mga bagay na ito. Binabaliwala na lamang. Pero isang katotohanan yan na kailangan nating labanan sa aspetong spiritual ang ilang laban na dapat nating labanan sa aspetong spiritual. Ika nga. Nakikipaglaban si Joshua sa battlefield pero naroon si Moises nakipaglalaban sa aspetong spiritual. Ika nga. God's word tell us that we are in spiritual warfare. Minsan pa pinaalala sa atin, may laban ng spiritual tayong pinagdaraanan. At kung minsan, kadalasan, kumbaga, kinakalimutan natin. Pero si Satanas, ang kaaway, naririyan yan. Gustong-gusto kanyang sirain. Papaano kung sa dami ng mga narinig nating testimony, sa dami ng mga pagsubok o hamon ng buhay, hindi mo naintindihan ang bagay na ito? Bibigay ka. Titigil ka. Aayaw ka. Hihinto ka. Bagong taon, 2024, pinapaalala sa atin na may mga oras na kailangan natin ng tulong, may mga oras na sa oras ng laban natin, kailangan nating harapin, tingnan sa labang spiritual. Ika. Katulad halimbawa, kung may problema sa mag-asawa. Kung minsan simpleng problema lang sa mag-asawa, lumalaki. Lumalaki simpleng problema lang. Halimbawa, nagkatampuhan lang. Ngayon, hindi mo tinapos yung problemang yan. Yung problemang yan lumaki. Sa halip na isang araw lang, naging isang buong linggo. Lumaki, nanganak na nanganak. Kumbaga, kung hindi mo makikita ang isang problema sa aspetong spiritual, kumbaga, gano'n ang mangyayari. Hindi mo alam na merong nambubuyo. May spiritual na bagay kung bakit ka ginagatungan, kung bakit lumalaki ang isang problema. Ganon din sa bawat problemang pinagdaraanan o dumarating sa church. Lahat ng problemang dumarating sa church, ganyan. Kumbaga, nais ng kaaway, tumigil ka, huminto ka, huwag kang magpatuloy. Kaya kung hindi mo nakikita yan, kumbaga, yun ang maging, kasi ang gusto ng kaaway, masira ka. Huwag kang magpatuloy. Kaya yan yung ipinapaalala sa taong ito. Ano mang hamon ng buhay, ano man yung mga narinig nating testimony, totoo yan. Pero dapat nating makita na yung problemang yan, oo, naririyan yan. Pero kapag yung hindi mo pinotol, pinabayaan mong yung kung anong mga bulong-bulong na pumapasok sa isipan mo, hindi mo alam, ginagatungan ka na pala ng kaaway. Kaya nagpapatuloy. Sa halip na yung simpleng worry, doubt, kapag pinagpatuloy mo, kumbaga, madadown ka talaga. Kumbaga, hindi ka magiging matatag. Hindi mo nakikita na hindi mo ina-apply yung mga natututunan mo. Nakakalimutan mong merong Diyos na may unlimited power, na may Diyos na buhay, na may totoong Diyos na nagpakilala na sa iyo noon pa. Ngayon dahil sa nagagatungan ka sa mga problemang pinagdaraanan mo ngayon, kinakalimutan mo na meron ka ng mga naunang problemang pinagdaanan at napagtagumpayan na. Ika. We cannot fight Satan except through submitting ourselves quickly to the will of God and putting us in line to receive help from above. Hindi natin mapagtatagumpayan ang labang yan, ang laban sa kaaway na yan, kung hindi tayo subitong susunod talaga sa kalooban ng Diyos. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Katulad halimbawa, yung testimony halimbawa ni Sister Lani na parang nagwo-worry yung kanyang anak, si Tricia, na hindi siya makakagraduate. Asang-asa yung kanyang magulang na graduate ngayong taong 2024. Pero salamat, binigyan sila ng wisdom na ilapit sa Diyos.
ipagkatiwala sa Diyos. Hindi sila nagpadaig dun sa worry, sa doubt, sa alalahanin. Kumbaga, subito, napagtagumpayan kaagad. Anong kailangan nilang gawin sa mga oras na yun? No? Sila nagdaalinlangan. Ang sabi, lahat ng bagay ilapit mo, ipagpasalamat, ilapit mo sa pananalangin. Anong ginawa nila? Ipinalangin nila. Salamat sa Diyos at yung kanilang request, subito ibinigay kaagad. Kumbaga ganon. Katulad din sa mag-asawa, halimbawa. Kung may problema sa mag-asawa, simpleng tampuhan. Kung pananaigin mo ang tampuhan, pero malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos, huwag mong hayaan lumubog ang araw, tapusin mo na kaagad. O, makipagkasundo ka na. Ngayon, kung hindi mo susundin yon, manganganak at manganganak, lalaki na lalaki yung problema. Dapat nating makita, maalala, na sa lahat ng laban natin, lalo higit, lumalaban ka sa lakad, sa kalooban ng Diyos. May aspetong spiritual na dapat mo laging tingnan. The work is too hard, too great for us na gawin natin itong mag-isa. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para harapin natin anumang labanan, anumang laban, ang pinaglalabanan, pinagdaraanan ng bawat isa. Kailangan natin ng tulong ng Diyos para patuloy tayong maging positibo, patuloy nating maintindihan na tulad ng inawit din natin, your grace is not. All things work together for good to those who are called according to His purpose. Lahat yan mapag-uugnay-ugnay mo na pinagkalooban ka niya ng karunungan, kaalaman, kapangyarihan na mapagtagumpayan niya. Ang mga laban na yan, pinagkalooban ka ng Santong Espiritu, nakakayanin mo yan. Kumbaga, patuloy nating alalahanin, idulog, kailangan natin ang tulong ng Diyos once na para bang nadadaig ka ng mga problemang akala mo hindi mo mapagtatagumpayan. Pero kaya mong mapagtagumpayan kasi meron tayong tulong na magmumula sa ating Diyos. Ang sabi nga niya rito, because spiritual forces determined to destroy our relationship and keep us from receiving the life that God had in mind for us. Kasi ang gusto ng kaaway, talaga masira ka. Huwag kang magpatuloy. Ano mga relasyon? Relasyon mo sa kapwa mo, sa pamilya mo. Yun ang gusto niya, masira ka, huwag kang magpatuloy. Pero dapat nating maalala, makita na yan yung gusto ng kaaway. Pero kung susundin mo, magtitiwala ka, i-apply mo kung ano yung kalooban ng Diyos, itinuturo ng kalooban ng Diyos, hindi magtatagumpay ang nais ng kaaway sa iyo. Kumbaga, lagi lang tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong manahan sa sarili nating kakayanan. Kumbaga, magtiwala lang tayo lagi sa Diyos, sa Diyos, sa Diyos. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin dito, God's leaders and God's people fight by using means in the battle. Yung mga lingkod ng Diyos, yung mga hinirang ng Diyos, ang sabi, pinaalala sa atin, kailangan nating labanan o makipaglaban tayo, gamitin natin yung mga dapat nating gamitin sa pakikipaglaban. Dapat nating gamitin para tayo'y magtagumpay sa ating laban. Sa Ephesians 6:14-17, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness, and having shed your feet with the preparation of the gospel of peace, above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fleshy darts of the wicked one, and that take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
Kailangan natin gamitin yan. Armor of God. Kailangan natin gamitin. Maging handa tayo, gawing bigkis ang katotohanan, itakip sa dibdib ang balutin ng pagkamatuwid, isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatwid ang salita ng Diyos. Sa ating pakikipaglaban, meron tayong dapat gamitin para wag tayong magapi, wag tayong matalo. Ipinagkaloob ko ng mga dapat nating gamitin, gawin, kumbaga dapat nating i-apply. We all need, lahat tayo nangangailangan ng tulong. Darating ang panahon na yan. We all need some help sa ating paglakad, ika nga. At dito makita natin na si Moises nga, Moises prayed kasama si Aaron at Hur, at si Joshua naman, kasama yung kanyang mga kasamahan, nakikipaglaban, ika nga, gamit yung swords, nakipagdigma sa mga kaaway. Ano makikita natin dito? Na yung pagtataas ng kamay ni Moises, yung lifting of hands ni Moises habang siya'y naroon sa burol, at yung pakikipagdigma naman ni Joshua, fighting with the sword, magkaugnay. Kumbaga dito makita natin na habang nananalangin ka, pinagkatiwala mo sa Diyos, merong mga dapat kang gamitin o paraan na dapat mo namang gawin, magkaugnay para maging matagumpay ka sa laban. At dito nga makita natin, isang paalala sa ating paglakad sa ating buhay, pananampalataya. Merong inilalapit sa pananalangin at ibinigay na ng Diyos sa iyo yung mga dapat mong gawin para mapagtagumpayan ang mga laban na yan, gamitin mo. At dito nga, pinapaalala sa atin na bilang isang mananampalataya, gamitin mo yung armor of God. Gamitin mo yung mga ibinigay sa iyong gamit para mapagtagumpayan mo ang laban mo, ika nga. At dito, makita natin na sa ating pananalangin, kumbaga dapat nating gamitin, kung ano yung mga dapat nating gamitin na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para maging matagumpay tayo sa labang espiritual na ito, ika nga. At dito, dapat din nating makita na sa oras na dumarating ka sa problema o sa buhay natin na may dumarating na pagkakataon na para bang ikaw din kung minsan nangangailangan ka ng tulong. Sabi nga nung pinag-aaral natin, we all need some help along the way. Lahat tayo may pagkakataon na nangangailangan tayo ng tulong. May oras na kailangan nating tumulong sa pamamagitan ng panalangin, pero may mga pagkakataon din na hindi lang panalangin ang kailangan nating itulong. Kumbaga kung may kakayanan ka, may means ka, magagawa mong tumulong sa pamamagitan ng kakayanang ibinigay sa iyo. Halimbawa, ngayon, 2024, bagong taon na naman. Kumbaga, makikita natin na sa ating paglakad bilang isang mananampalataya, ako, nagmi-mission, kasama ko sino yung pwedeng makasama, maging sa ibang mga pastor o lingkod ng Diyos na hahayo dito sa Palermo para mag-mission. Kumbaga, yung spiritual thing na kami ang gagamitin para humayo, ibigay ang pangangailangang spiritual ng church na aming pupuntahan, maging yung pupunta rito,
Yun yung aming bahagi. Pero may kailangang maging bahagi din yung aming pupuntahan o yung darating dito. Kailangang may tatanggap sa aming pupuntahan, maging sa pupunta rito. Kumbaga, katuwang ka ba sa gawain ng Panginoon? Katuwang ka ba sa mga gawain ng iglesia sa mga ganitong gawain? At dito makita nga natin na parehas lang yung sinasabi nga kanina na si Josue nakikipaglaban physically, nakipagdigma sa Melisita at si Moises naroon sa burol, parehas lang magka-link. Link together yun, magkaugnay. Kasi iisa layunin nila na mapagtagumpayan, iisang common goal nila. Ganon din sa mga nagmi-mission at sa mga tumatanggap sa mga missionaries. Iisa ang layunin nun, magkatuwang, parehas na ikalalago, ikakapagpatuloy ng gawain ng iglesia. May magmi-mission at may tatanggap sa missionaries. Ang importante, naintindihan ng bawat isa, ng bawat kapatiran, at ang sabi nga, kaibigan na ang turing ko sa iyo. Ang sabi ng Diyos, hindi na kayo mga alipin, hindi na kayo mga alagad. Ang importante lang maintindihan nila na tayo'y sama-sama working together to reach a common goal. To spread the word. May palaganap ang salita ng Diyos. Kumbaga, ngayong taong 2024, nawa maging katuwang ang bawat isa sa gawain sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yung sabi nga niya sa Matthew 25:35, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you welcomed me." Kumbaga, hindi natin alam na sa mga ginagawa natin, kumbaga, lahat yan ginagawa pala talaga natin para sa ating Panginoon. Ang sabi nga niya rito, hindi mo alam, nagugutom ako pero binigyan mo ako ng pagkain. Nauuhaw ako pero binigyan mo ako ng inumin. Wala akong matuluyan pero pinatuloy mo ako sa iyong tahanan. Sino nagsabi niyan? Ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung may magagawa kang tumulong, tumulong ka para sa gawain, para sa Panginoon. Isang paalala na hindi lang sa pananalangin, gamitin din natin kung ano yung means na magagawa mo para sa gawain, para sa Panginoon. Yung pangatlo na ating titingnan, ang sabi nga niya rito, the value of cooperation. Ang kahalagahan ng pakikisa. Ang sabi sa 12, nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinupuroon si Moises habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon nalupig ni Josue ang mga Amalekita, sinabi ni Yahweh kay Moises, isulat mo ang mga pangyayaring ito upang hindi ninyo malimutan. At sabihin mo naman kay Josue na lilipulin ko ang mga Amalekita. Nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat at sinabi niya sa mga tao, hawakan ninyo ang watawat ni Yahweh, patuloy niya tayong pangungunahan sa ating pakikilaban sa mga Amalekita. Patuloy niya tayong pangungunahan. Sa ating laban, patuloy niya tayong pangungunahan. Dito sa istoryang ating binasa sa labanan ng Israelita at Amalekita, makikita natin na yung ugnayan ng posisyon at function ng bawat isa. Dito, si Moises, siya yung leader. Siya yung
intercession. Siya yung tagapamagitan. At dito makita rin natin na si Joshua, siya yung highest official na nakikipaglaban dun sa gwera laban sa Amilisita. At dito makita rin natin na si Aaron at Hur, kumbaga siya yung kanyang mga katuwang ni Moises sa gawain. At nakita nga natin na ang bawat isa may kanya-kanyang posisyon, may kanya-kanyang role, may kanya-kanyang function. Ika nga. At ang isang pinaalala sa atin dito na kung tayo'y sama-samang gagawin yung tungkulin natin, yung function natin, ibibigay natin yung dapat nating ibahaging function sa gawain, mapagtatagumpayan natin ang gawain natin. Lalo tigit nga, halimbawa, sa gawain natin sa church. Kumbaga, mapagtatagumpayan natin. At sinasabi nga niya rito, para mapagtagumpayan ang isang gawain, kumbaga kailangang ma-involve ang bawat isa. May gumagawa sa pakipagdigma, katulad ng ginagawa halimbawa ni Joshua sa mga sandaling ito, at meron din naman nangangailangan na manalangin, katulad ng ginawa ni Moises, Aaron at Ur sa mga sandaling ito. At dito, magkaugnay ang dalawang yan. Both groups, kumbaga nakikipaglaban ang bawat isa. Magkaiba lamang, pero parehas silang nakipaglalaban. At dito, makita nga natin na Moses also had to be willing to let Joshua to be the leader of the army. Kumbaga, hinayaan lang niya na si Joshua, siya yung manguna sa pakikipagtunggali, maging tagapanguna ng laban sa Amilisita. Hindi niya inisip na baka isipin ng iba, mas mahusay na tagapanguna si Joshua kaysa sa akin. Hindi nag-isip ng ganon si Moises. Kumbaga, nakita niya na ito yung role na dapat gampanan ni Joshua at hindi niya pinagkait kay Joshua ang tungkulin yon, ika nga. At alam nga natin na si Joshua in futuro sa mga susunod na chapter, kumbaga siya ang gagamiting kapalit ni Moises sa mga susunod na chapter. Dito pinapaalala sa atin, the body of Christ needs to work together. Ang katawan ng ating Panginoong Kristo, tayo, bilang isang iglesia, iba't ibang bahagi tayo ng katawan ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo. Kailangan nating magtulungan. Kailangan nating magsama-sama para maging matagumpay ang ating gawain. Taong 2024, God willing, yung mga pinaplano para sa church, magawa natin. At dito, kailangan nating magtulungan para mapagtagumpayan natin kung ano yung mga dapat nating pagtagumpayan para sa glory ng Diyos. We are in spiritual warfare and everyone has a part to play in it. Marami mga programa, mga training para sa ikabubuti na iglesia. Kumbaga, dapat nating gawin yung part natin. Dapat nating paglabanan kung ano yung dapat nating paglabanan. Yung sasabihin mo, hindi ko kaya, mahina ako, tinatamad ako, pagod ako. Pandaraya ng kaaway. Kumbaga, kailangan nating i-overcome ang mga bagay na yan para mapagtagumpayan natin kung ano yung mga plano natin para ngayong 2024 para sa glory ng Diyos. At dito, sinasabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 3-4, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuit since his aim is to please the one who enlisted him. Magpakasakit ka, kapatid. Tulad ng isang, kanino? Tulad ng isang mabuting kawal, mabuting sundalo, mabuting lingkod. Nino?
ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Ibig sabihin, alam mo kung ano na yung priority mo. Alam mo kung ano yung dapat mong unahin. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Yun ang kanyang priority. Ang Diyos ang kanyang priority. Kumbaga, pinapaalala sa atin, lahat tayo kailangan natin sama-sama para mapagtagumpayan natin yung mga dapat nating gawin para sa glory ng Diyos. Oo, lahat tayo may kanya-kanyang battle sa buhay. Pero alam din natin na meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na tutulong sa atin na mapagtatagumpayan natin lahat yan. Pero ang key lagi, una ang Diyos. Si key first pa rin ang Diyos, ang Dio. And all of these things shall be added unto you. Laging ang Diyos ang siyang una. Kaya ngayong taong 2024, pinapaalala minsan pa sa atin ang mga talatang yan. Our single reason for existence is to be maging bahagi tayo ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Kumbaga, ma-involve tayo, maging liwanag tayo ng mundong ito. At dito, kumbaga, alam naman natin, bilang ang sabi nga kanina, tulad ka ng isang kawal, tulad ka ng isang sundalo. Papaano kaya kung halimbawa ang isang sundalo ay meron siyang responsibilidad, meron siyang duty na dapat gampanan, dapat gawin, ay hindi siya darating, hindi niya gagampanan yung duty o tungkulin na dapat niyang gawin. Ibig sabihin, problema. Ibig sabihin, pwedeng mapahama. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy merong chain of reaction dahil sa hindi ginampanan ng isang dapat gampanan o gumanap sa kanyang tungkulin na hindi niya ginampanan. Kumbaga, paano nga kaya kung halimbawa isa kang sundalo na makipagdigma, dapat pumunta ka sa gwera mo, pero hindi ka nagpunta. Kumbaga, pinapaalala sa iyo na bahagi ka ng katawan ng ating Panginoong Kristo, tulad ka na isang kawal na meron kang tungkulin na dapat mong gampanan. Kasi nakakalungkot lamang na may mga tao na alam niyang may tungkulin siya pero hindi niya ginagampanan. Kumbaga, nawa ngayong bagong taon, isang paalala na laging may second chance. Laging may biyaya ang Diyos para gampanan mo ang tungkulin mo para sa gawain niya. We need people taking their ministry serious for God. Nangangailangan tayo ng mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, na talagang siniseryoso niya na yung ministry niya ay para sa Diyos. At ang sabi nga, hindi ka nagiging kaibigan kung yung bigat na dapat mong dalhin ay hindi mo dinadala, hindi mo ibinibigay. Papaano kung halimbawa hindi tumugon si Joshua dun sa panawagan ni Moises na manguna siya doon sa bagmaan. Pero salamat, si Joshua tumugon. Kaya salamat sa mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanila. Ika nga. Thank God for friends that can see when we need some help. Salamat sa Diyos kasi merong mga kaibigan, may mga katuwang na nakikita nila na may tulong, may magagawa sila na makatulong para sa gawain. At ang sabi nga niya rito, friends are not jealous of each other. Ang mga kaibigan, hindi siya naiinggit kung may nagagawa yung iba,
mas matagumpay yung iba, pero naintindihan nila na lahat yun ay magkakaugnay lamang para sa glory ng Diyos. We are all going to need help at some point. Ang dapat lang natin maintindihan, may mga oras na kailangan din tayo ng tulong. Kailangan tayo ng punto na, salamat ngayon kung totoo aposto ka, salamat. Pero may mga oras din na sa pagkakataong ikaw naman ang kailangan ng tulong. Sa ating pag-aaral at sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, we all need some help along the way. Lahat tayo. Kumbaga, may pagkakataon talaga na maaaring mangailangan ka ng tulong. O anuman tulong na kakailanganin mo. O maaaring sa sitwasyon na ikaw nga rin ay nangangailangan ka rin ng tulong sa mga oras nito. Tulong mang advice, tulong man na comfort o presence, may makasama ka, tulong na cooperation, makiisa, tulong na maging kasuporta ka sa gawain, tulong na may kakayanan ka, may magagawa ka, may impluwensya ka para makatulong sa kapwa mo, o tulong pinansyal o anumang klaseng tulong na magagawa mo. Maaaring sa oras nito, kinakaya mo pa. Pero paano halimbawa sa katulad ng oras ng ginawa ng ating Panginoong Kristo dun sa Garden of Gethsemane, na maging siya humingi ng tulong dun sa introduction natin. Tinawag niya, isinama niya si Peter, James, and John para samahan dahil tigib siya ng hirap at sakit sa mga oras kasi alam niya kung ano mangyayari sa kanya. Kumbaga yung katapatan, yung honesty at kababaan, humility ni Jesus Christ na kailangan niya ng tulong. Kumbaga, nagsabi, kailangan niya ng tulong. Anong gagawin mo? Salamat kung kinakaya mo. Salamat, kaya mo. Paano kung halimbawa nga, katulad ng ating Panginoong Kristo na sa mga oras nito, na ramdam niya sa sarili niya na sa hirap at sakit na nararamdaman niya sa mga oras na ito, inamin niya na kailangan niya ng tulong. Kaya niya isinama si Peter, James, and John. Ganon din sa atin. Anong gusto mo? Siyempre, ang gusto mo, katulad nga doon sa Matthew 7:12, yung golden rule na tinatawag. Do unto others as you would have them do unto you. Gusto mong magiging positibo ang tugon. Kasi kung ano yung gusto mong gawin sa'yo, yun din yung gagawin sa'yo. Humingi ka ng tulong, gusto mo may tutulong sa'yo. Kaya nga, sabi rin sa Colossians 3:23-24, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord rather than for people. Gawin lang natin lahat na yung pagtulong natin ginagawa ay para pagtulong natin, ginagawa natin para sa Panginoong Diyos. Remember that the Lord will give you an inheritance as your reward and that the master you are serving is Christ. Kumbaga, bahala na ang Diyos sa lahat ng mga taong ginagamit niya para makatulong sa mga nangangailangan ng tulong. Manalangin po tayo. Muli po, Ama, salamat po, Diyos, sa paalala mo sa mga oras nito. Salamat po, Diyos, sa mensahe mo. Tunay nga, O Diyos, na mga salita mo'y buhay. Tunay nga, O Diyos, na tapat ka. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang nakakakilala, nakakasaliksik, Panginoon, ng puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga pagpapaunawa na pinagkakaloob mo sa iyong mga hinirang, Panginoon. At minsan pa, dalayan ko nga po, O Diyos, na ngayong unang linggo ng 2024, maraming nangyari sa nakalipas na taon ng 2023 at isang panibagong taon ang binigay mo
panibagong hamon, panibagong pag-asa na meron kaming Diyos na may kontrol at may akda ng lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pamamagitan ng mensaheng ito. Tunay nga na sa aming paglakad may darating na panahon na maging kami mga kailangan ng tulong, Panginoon. Dalangin ko nga po, Diyos, na katulad ng pinag-aralan namin, na tunay nga na mapagtatagumpayan namin anumang battle, laban na aming paglakad sa aming buhay. Kung kami patuloy mong sasamahan at patuloy mong ipinaunawa sa amin na kailangan namin magsama-sama upang mapagtagumpayan namin anumang laban ng bawat isa sa amin, Panginoon. Spiritual man o lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa sandaling ito at dalangin ko nga po na tunay nga na mensaheng ito patuloy na magbigay kaliwanagan, magbukas ng aming puso't isipan sa mga paalalang ipinagkaloob mo sa mga sandaling ito, Diyos. Lord God, pagpalain mo ang iyong mensahe, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob mo at patuloy mong tulungan ang bawat isa na tunay nga, Lord God, hindi lang po namin to pinag-aralan sa umagang ito, bagkus gamitin namin ang mga katotohanan ng mga salita mo, Panginoon. Lord God, ito po, Diyos, ang aking samdalangin. Namin pasalamat. In Jesus' name I pray. Amen.